We would like to hear a message from our supporters. Maybe we can start with Dr. Richard, our national advisor. Good morning po. Good morning po sa lahat. Dr. Mata po from Davao City. Kung bumoto po kayo, salamat po. Salamat po. Yan nga po, kahit si VP Sara ang pumunta ako talaga nung dahi, nung birthday ni VP Sara, inimbita ko kasi ako, kaya kung birthday ito ni VP Sara, pupunta talaga ako kasi gusto ko lang marinig ang kanyang comment din sa akin. Pagkakita namin ni VP Sara, sabi ko, VP, happy birthday. Thank you sa iyong invitation. Sabi niya, Dok, panalo ka, Dok. Sabi niya, tatakbo ka ba ulit ng 2028? Kaya sabi ko, Ma'am Dang, sabi ko, salamat po. Thank you po. Salamat po. Sabi ko, yun po ang desire ng puso ko, Ma'am VP, but ikaw po ang aking ipapadecide. Sabi ko kay Ma'am VP. Sabi niya, sige Dok, sabay-sabay ka lang, bibil kita ng 3 years. Kaya sabi ko kay Mrs., pwede na tayong umuwi. Yun yung gusto ko marinig. So kaya andyan ko napapansin nyo, nakikita nyo ako pag nasaan si VP. Although not all the time. Ang last time sa Japan, sabi ko sa mga tao doon, parang pag nakita natin si VP, parang gusto natin magpa-picture na lahat. Parang sobrang pa sa artista yung nakikita natin. Nalilito tayo, ano ba to, sa ganda ba to ni VP? Pero sabi ko, actually wag kayong malito. Kaya natin gustong magpa-picture kasi siya po'y nagbibigay ng pag-asa sa atin. Pag nakita natin sa barangay, may pag-asa ang Pilipinas. Sabi ko nga doon sa speech ko doon, sometimes nagdadasal tayo sa Diyos. Sinagot naman yung problema ni Lord. Pero iba lang yung technique ni Lord, paano isolve yung problema. Di ba may mga ganun tayo? Nasolve yung problema, pero yung gusto kong approach, iba yung lumabas. Sometimes akala natin, hindi na tayo nadingig ng Diyos. Kasi ang ganitong nangyari na sa Pilipinas, puro corruption na. Nagdasal kasi tayo na maging first world country tayo. Sana maging Singapore tayo. Ngayon nung nanalo na si APRRD, sabi natin, ito na yon. Magiging Lee Kuan Yew. Magiging Singapore na tayo. Salamat Lord, sinagot. Ngayon, ano nangyari ngayon? Hindi na ba tayo sinagot ni Lord? Bakit ganito na? Alam niyo ang binigay ni Lord sa akin na message? Sinasagot ko nga iba lang yung teknik ko. Kailangan mo na may weak president para lumabas mo na yung mga buhaya. Kasi kung mga buhaya nakatago yan, hindi tayo magiging Singapore. Kaya pagdating ni VP Sara, mawawala na yung mga buhaya na yung talagang malinaw na mga kurap na yan. May style si Lord na hindi natin style. Kaya nga doon sa Davao, yung pinakaunang ibon na Philippine Eagle na binread sa loob lang ng building, ang tawag doon ay Pag-asa. Kasi siya yung monkey-eating eagle na nabreed. Kasi pa wala na ang monkey-eating eagle eh. Ang ating agila, di ba, si VP Sara, siya rin po ay Pag-asa. Ngayon, darating ang 2028, lilipad na ang Pag-asa. Pero hindi siya tatawaging monkey-eating eagle. Tatawagin siyang crocodile-eating eagle. Tama ba? Kumanda kayong lahat dahil obvious na. Pero I am together with the VIPSD na napakasakit. Kasi itong pinag-uusapan natin trilyon, flood control pa yun eh. Tip of the iceberg pa yun. Ang dami pang korupsyon sa iba't ibang department. Kaya nga sabi ko, sa ibang bansa, pag may infra project, sasabihin ng mga kontraktor doon, another opportunity to make a world-class infrastructure that this country will be proud of. Ganun ang ibang bansa. Sa Pilipinas, another opportunity to get a kickback. Kailangan mabago na po. It's the system ang problema. Walang nahuhuli. Dahil malapit nang mahuli, sinapol lang Senate. They are really doing this cover-up. Kaya ako po ay kasabay ng VIPSD na tatayo po na nagsasabing mali na po ang ginagawa ng gobyerno. Hindi na po yan tama. Kayo ay para na lang sa inyong sarili, hindi na kayo para sa bayan. Kaya tayo po'y magkaisa, magtulungan po tayo,
At para po sa amin, naniniwala po kami na ang pag-asa at saka bakit ganito ang nangyari. Kasi kung nauna po si BP Sara, wala nang BP Sara ang tatakbo after. Di ba? Paano natin mababawi? Si Lord po ay may mga paraan. Inuna mo na sila para pagdating ni BP Sara, hindi na natin ibabalik sa kanila. Magandang umaga po sa lahat. May we hear another supporting message? Values pa ba ang mga Pilipinos? Siguro majority demoralized dahil sa nangyayari sa ating bansa. Alam nyo, bilang commissioner ng CHED at isang professor ng graduate school ng mga universities, state universities dito sa Manila at sa probinsya, I have a personal experience kung anong nangyayari sa mga classrooms. Mayroon po akong experience na isang bata, isang estudyante na huling cheating, nangungopya. Alam naman natin lahat ang cheating, di ba? Noong pinuna ng isang guro, ang isang estudyante. By the way, before I continue, welcome Engineer Gabino, the Secretary General of DDS Saraol Confederation. Welcome, welcome, come here. Noong nahuli, yung estudyante na nangungopya, cheating, at pinuna, anong ginawa ng estudyante? Tumawa pa. Sayang, sabi niya, nahuli ako. Noong unang panahon, pagka nahuli yung bata na nangungopya, umiiyak yun. Ngayon, hindi na. Parang naging kultura na ang cheating, ang pagnanakaw, ang corruption, walang puso at walang kaluluwa. Nakakalungkot po. Kaya this is the big challenge insofar as this organization is concerned. And we only see a leader who can champion the cause of the Filipino peoples through peace and development in Vice President Inday Sara Duterte. Do you agree with that? Thank you very much. Meanwhile, we strongly condemn the rampant corruption in trillion pesos on flood control projects, confronting the country involving officials of the government, DPWH officials and contractors. Because of this, the Filipino people's trust has been severely eroded due to government failures, especially on accountability by the Marcos Jr. administration. Mr. President Bongbong Marcos Jr., the nation is at its critical juncture. The international community are watching us. In fact, they call us, most of them call us, country of thieves. Nakakahiya po. Save this country from further devastation, Mr. President, by holding the culprits of the flood control project scandals accountable and be put behind bars, irrespective of who they are. Otherwise, the Filipino people will continue to demand for your resignation. Thus, if you cannot do this, history will remember you as president of cover-ups and weak action. Thank you very much, and thank you for your presence in this momentous occasion this morning. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, Doctor. So shall we now have the next speaker?